Pati ang MMDA, National Government, represented by Edwin Lopez. Siyempre, ang Meralco nandito rin. Kaya yung mga problema nyo sa Meralco, pwede nyo nang kuryentin siya mamaya. Okay. Siyempre sa ating lahat, isang mapagpalang umaga. Alam niyo pong itong programa ito na itong isang guni, itong talakayan po natin, ito po ay naiisip ko po nung panahon ng kampanya pa. Okay, bakit? Kasi pag kampanya, nagkakaroon tayo ng harap-harapan, kwentuhan, di ba? Naririnig ninyo ang mga programa at plataforma. Pero sabi ko, para maging mas epektibo pong isang pamahalaan, mas maigi pa yata pag nakaupo, meron din ganitong klase na usap-usapin. Para sa ganun, malaman namin kung anong mga hinaing ninyo, problema ninyo, pangangailangan ninyo, at maging mas epektibo kami sa ating mga kanya-kanyang mga papel bilang mga kawani ng inyong gobyerno. At sabi nga, andito po yung ibang mga departamento po natin sa City Hall para sa mga pangangailangan po natin dito sa inyong lugar, sa inyong barangay, sa inyong komunidad, mabigyan ng kaagarang aksyon. Alam nyo, katulad po nito, ito nga, kay palagi kong binabanggit, pagkakataon na rin to para sa ating mga senior. For example, meron po tayong mga programa na hindi nyo masyadong hindi nyo sigurado kung ano yung mga pwede nating matanggap ng benepisyo. Andito po kami para sagutin yung mga problema niyan. Si Councilor Pao, siya po ang head ng Committee ng Senior Citizens, so kaya niya pong sagutin. Mga environmental concerns, andyan po si Kiko. Mga problema po sa negosyo, sa mga labor issues, andyan din po si Councilor Simon at iba pang marami pang iba. Katulad po ng ibang programa, gusto ko pong magbanggit ng isang programa lamang ngayong umaga, na talagang prioritize po natin. Dahil, naalala niyo naman siguro yung mas nakakatanda sa atin dito, noong 2004, ako po yung ginawa niyong congressman ninyo. Dati po akong congressman ninyo, 2004 to 2007. And nung panahon po na yon, talaga namang ginawa natin priority program ang pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. So itong 2021, nung sinawagan po ako ni Mayor Vigo para maging, sabi maanyayahan niya ako na malumaban bilang vice mayor nga niya, sabi ko, teka muna, titignan ko muna kung kilala pa ako ng tao. Kung kilala pa tayo ng tao. Alam niyo, pagbaba ko, awa po ng Diyos, medyo hindi lang po na sa kilala pa tayo ng tao, pero ang una pong yumakap po sa atin ay ang ating mga magulang, mga nanay, tatay, mga lola at lolo, na napag-aral po yung kanilang anak sa college. So sila po yung una pang yumakap at nagsabi, ikakampanya nila ako. At awa ng Diyos, binigyan po tayo ng ulit ng tiwala ng taong bayan, kaya po nandito. So nung nanalo po tayo, sinabi ni Mayor Vigo, anong priority program mo? Sabi ko, isa lang. Kinento ko sa inyo. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng isang programa na hindi by ranking ang scholars natin. Kasi ngayon, ang scholars po natin by ranking. Ano ibig sabihin ng ranking? Yung pinakamatatalino, sila yung pinibigyan ng scholarship programs. Lalong-lalo na pag college scholarship. So yan, kapitbahay nyo ang pamantasan lungsod ng Pasig, malapit lang. Lahat na pumapasok dyan, yung pinakamagagaling at pinakamatatalino sa iba't ibang public school sa buong Pasig, dyan po nagpupunta. Ang problema, 8,000 mahigit ang graduate natin sa high school. Ang tinatanggap po sa PLP, 1,400 lang. So karamihan po ng ating mga estudyante, hindi po nakakapag-aral ng college. Pero sabi ko nga, paano yun? Kasi nung panahon ko congressman ako, pag kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng pang-matrikula mo, hindi ko tinitignan yung grades mo. Tinitignan ko lang kung papasa ka, kung pumapasa ka, at kung gusto mo mag-aral. Dahil ako yung naniniwala, pag nagbigyan ng pagkakataon ang mga bata na makapag-aral at makapagtapos, magaganda ang buhay nila. Yun po ang testimonya nung mga magulang na yumakap sa akin muli nitong 2022 election. Na dahil nakapag-aral at nakapag-graduate sila, nagbago ang buhay. Hindi lang ng bata, pero buhay ng buong pamilya. So ngayon po, meron po na tayong isang programa, Pasig City Pag-asa Scholarship Program, kung saan ang inyong mga anak, hindi na tinitignan yung grades.
mag-graduate kayo ng high school sa public school dito sa ating lungsod. Number 1, kailangan residente kayo ng Pasig. 2 qualifications lang. Residente kayo ng Pasig, number 1. Number 2, ang income ng pamilya mo, 30,000 and below. Ibig sabihin, mahirap ka. Pag mayaman ka at may kaya ka, ikaw na magpaaral ng anak mo. Tama o ba? Pero pag wala ka namang kakayahan, andito ang inyong pamahalaan. Paaralin ng city ang inyong anak. Hindi po sa pamantasan lungsod. Dito, mas malapit pa sa Pasig Catholic College at sa Arellano University sa Canyogan. 100% babayaran ng ating lungsod ang tuition fee ng mga anak ninyo. Ito po ang tanging paraan, no? Para tayo po ay mabago natin ang kahirapan sa ating lungsod. Bakit ko sinasabi ito? Kasi alam nyo, ulit, babalik ako sa history. Noong 2004, ang mahirap, marami na dito sa Pasig. Ang isang bahay noon, 5 ang laman. Tumakbo 15-20 years later, ang isang bahay na yon, ngayon 10 na, 12 na laman. Dumami ang Pasigenyo. Ngayon, nasa 1 million na po ang population ng Pasig. Yumaman ng ating lungsod mula sa 3 billion pesos per year ang income ng ating budget, ngayon nasa 17.2 billion na. So yumaman ng ating lungsod, pero ang tanong ko, bakit ang buhay ng tao hindi nagbago? Dahil kulang po ang programa natin para mapaaral natin ang ating mga anak. Wala pong shortcut. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo ngayon na ito na ang panahon para tayo mangarap. Dahil itong gobyerno ninyo, under the leadership po ni Mayor Vico Soto, ang ginagawa po natin, kayamanan ng ating lungsod, gusto natin diretso makinabang dito ang taong bayan, hindi politiko. Yan ang pagbabago na ginagawa namin sa City Hall. No? Ngayon, ang City Hall po, 10,000. 10,000 ang empleyado. Okay? Pero ito ang tanong, pag kayo may problema, sinong inyong unang tinatakbuhan? Di ba ang barangay? Kaya po namin ngayon ginagawa, binababa namin ang City Hall sa tao, ang sanggunian, binababa namin sa tao, kasama ang barangay. Dahil kami naniniwala, ako personally, naniniwala, kung nais natin maging effective bilang mga public servant o yung mga nagsisilbi sa tao, kailangan po natin mag-umpisa dito sa barangay. Ngayon, para rin alam ninyo, ang dating gawi, ang barangay, may budget po yan. Okay? Ang budget ng barangay, ina-approve ng City Council. Para alam po natin, ito po yung naabutan naming problema ito. Ang pag-approve ng budget ng council ngayon, sinasabit nila, tumatakbo na yung panahon. Ibig sabihin, sinasabit nila, last year, inapprove namin yung 2023 budget ng mga barangay, June, July, minsan may August pa. Tapos na yung taon. So, ibig sabihin nun? Yung unang 6, 7, 8 months ng taon, ang barangay walang pondo. Anong ginagawa ng ibang barangay? Nangungutang. Saan sila umuutang? Sa financier. Sinong yumayaman? Financier. Ang serbisyo sa tao ngayon, bitin. Hindi maibigay ng tama. Sinong kawawa? Tao. So, isa sa mga reforma ginagawa po natin ngayon, ibinabago natin ang sistema na dapat, ngayon pa lang, ginagawa na yung budget. Dapat, sabay ng budget ng city, ang budget ng barangay. A-approvein ng council the year before para pagpasok ng January, ang pondo ng barangay, hindi na sila mabibitin. Hawak na nila yung pera nila. Hindi na nila kailangan ng financier. Yan po ang mga programa natin. Yan, palakpakan natin. Nandito na si Councilor Volta de los Santos. Okay, so ito po, itong programa natin ganito, ngayon alam nyo na yung ibang mga programang tinutulak natin, mga reforma, etc. No? Siguro mamaya, habang may mga katanungan kayo, mas lalong malalaman ninyo pa yung iba namin mga programa at iba namin direksyon. Kung meron kayo din mga suggestion, kung paano po kami maging mas lalong epektibo, no? Bilang mga maninilbihan, willing po kaming makinig ng bukas ang hindi lamang ang aming mga tenga, pero pati ang aming puso. So muli po, isang good morning sa ating lahat. Let's get it on with ating talakayan. Good morning po. At bago po tayo magsimula, pabatingin ko lang din po ang ating Councilor Kiko Houston.
Magandang umaga po at hindi ko na rin po papahabain, no, nabanggit na rin naman ni Vice yung pakay po natin bilang pagbaba ng konseho sa bawat barangay. Nais ko lang po kayo pasalamatan sa oportunidad na binigay niyo po sa amin, mapaglingkuran po kayo. Pinag-iigihan po namin lahat ang aming trabaho. Sa akin po natalaga ang Committee on Environment at sa Committee on Land Use. Kung nababalitaan niyo po, sa committee natin dumadaan yung mga issue na pagkatagal-tagal ng pinoproblema ng mga ordinaryong Pasigueño, mga naagawan ng lupa ng gobyerno dati na hanggang ngayon hindi pa sila nabibigyan ng karapat-dapat nilang compensation. Pero sa pamumuno ni Mayor Vico, ni Vice Dodot at ng 11 Council po, sinigurado na po natin na dinggin ang lahat po ng mga problemang ito at naumpisa na rin po ng pagbayad dun sa mga ibang mga nag-claim po. Ang proseso po nito, kapag may mga claims po kayo, dinadala lang po yung mga documents na meron po kayo sa ating Land Management and Recovery Office, yung LMRO, tapos sila po ang magbe-verify. Once na-verify po nila ang inyong documents at napatunayan ang claim nyo is legitimate po, dadaan na po yan sa council o doon po sa aking committee. At doon po namin dinidinig yung concern nyo, and finally po ipapasa natin ang ordinansa para mabayaran na po kayo. Almost 500 million na rin po na babayaran natin sa mga nag-claim po. Yung iba dito, dekada na ang claim nila. Nakamatayan na nga nung kanilang mga magulang, yung mga anak na po ang naglalakad. Pero mahalaga po na usahan na yung proseso. Dahil pinaniniwalaan po ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon ngayon, na kahit hindi nangyari sa administrasyon natin itong mga issue to, obligasyon at responsibilidad po naming tugunan ang matagal ng problema ito. Anyway, maraming salamat po sa pagdalo nyo ngayong umaga. At hindi po magiging posible ang isang uni natin kung hindi po kayo nandito. Again, good morning po sa inyong lahat. Kay Consi Cap po, sa kanyang council, sa mga kasama natin sa lokal na pamahalaan at iba't ibang agencies, both private and public po. Salamat po dito. And God bless po sa atin lahat. God bless po sa bagkat. Maraming salamat po, Councilor Kiko. Councilor Bo Pato Santos. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po at malit. Siyempre po, guys, dahil nag-aaral po ako. Nakatapos lang din po ng klase. Anyway po, yun, katulad po na sinabi namin mga kasamahan, ito na po ang 11th Sanggunian po para masiguro po na maipasa po ang mga ordinansa at mga resolusyon na para po sa taong bayan. Ayan, bilang majority floor leader po, yun po sinisiguro namin na maipasa po sa takdang oras o sa tamang oras po ang mga batas panlunsod. At sa peace and order din po, at sa transportation, at sa anti-drug abuse, po namin ang aking pong komite, sinisigurado rin po namin na makakaligbag po kami ng batas panlunsod na makakatulong po sa ating lahat. At nataon din po nung ngayong linggo po yung aking alalay sa barangay. Kaya ginagawa po namin na ang aming opisina po ay bumababa po sa bawat barangay na 3 araw po para makapag-aral po at malaman po kung ano po yung mga pwede pa po namin maitulong sa lungsod. Actually, sa totoo, asama lang po ito sa aming pag-aaral ngayon dahil lang pinag-aaralan ko po ay environmental planning para malaman pa po natin kung paano ba po natin may isasayos yung ating barangay. Yun po, magandang umaga po sa inyo lahat and God bless po. Okay, start na po tayo sa ating tahanan. Ang una pong magtatanong ay sa hangin ng Senior Citizen of Bagong Katipunan. Hello. Good morning po, Vice. Sa Bumusan po. Ang konsepto po ay senior citizen. Kasi po, nagkakaroon po tayo ng Vice. Kung mga reservasyon, sa mga kailangan namin ang una, gusto na ang review. Kaso, ang dalawang problema ko namin, habang pinili, manual, yung gusto ko, 254 letters, yung gusto ko, kapag ako gusto. Yung mga communication kung ginagawa lang sa kung hanggang ito, ako yung request sa inyo, sa kahit tinadala po namin, almost isang dekada.
baka po sakali, pagkakataon ko, dahil po sa pagkukulang ni dahil wala akong konti masyado, parang din namin, lalo na si Vice. Kaya minsan, delikado ang aming budget. Kaya, kabilang nila, pinipiling ko nila, nagbigyan namin, ginawa na kasi hindi na kami gumawin. Tapos, isang konsepto pa po, yung communication namin na Oscar, dito. Ang proximity ng aming barangay, kasi, pagkano sa Atipunan, wala po kami health test. Dalagat nila lang po rin sila sila, dahil kami, yung proximity po kami sa Pasityon. Kaya anong ginagawa ko? Yung ginagawa ko po, dito po sila yung ginagawa, lahat po ng mga kailangan ng member, ito po sa kusina, pagka ginagawa ko po, nagkadala kami po, nagkadala sa Oscar. Depresyo, lahat po ng klase, lahat po ganyan po, parang nasa video lang po ng aming mga senior dito. Salamat po sa inyong katanungan. Yung unang request po ninyo, nagpapahanap na po ako ng computer ngayon sa City Hall na pwede nyo magamit. Okay? Ang problema natin, yung printer. Kasi talagang wala, kulang ang printer sa City Hall. So, pero yung computer, magagawa na ho natin ng paraan. Bigyan nyo lang ako ng konting panahon kasi yung ibang mga computer po, papaayos natin tapos papagamit po natin sa ating mga senior dito. Yung printer ninyo, baka kaya na ni Kap Ambo gawa ng paraan yan. Hati tayo, akin yung computer, sa'yo yung printer. Hindi, sa totoo nga lang, nang nilapit lang sa akin yun, sabi ko, kaya naman namin ibigay. Pero siyempre, alam na medyo kulang kami, baka kasi pagbigyan pa ng City Council. Okay. Pero lahat naman po pagbibigyan namin. Hati na lang tayo, ha? Sa akin yung computer, sa'yo yung printer. Okay? Maraming salamat, Vice. Ngayon, yung sa katanungan nyo naman sa help desk, naman ng ating committee ng senior, si Pao ang sasagot. Magandang umaga po. Babalikan ko lang, yung computer po, pang-encode niyo po ng mga members niyo sa asosasyon. Tama po ba? Opo. Okay. Okay, klaro po. Yung sa help desk po, itatanong po natin kay Mr. Apoyan. Medyo nagkaroon lang po tayo ng siyempre po gusto po kasi natin yung tumutulong po sa barangay nyo na si senior help desk. Well-trained na po, tapos maayos. Actually, sa ibang barangay mo, nagre-recordon din tayo. So, ngayon po, siguro actually, mamaya pagkatapos po na ito, pupunta ko ako sa OSCA para tanungin po yung sa cluster ninyo. Kasi alam ko po, may isang help desk sa San Jose, sa Bagcat, saka po sa Santa Rosa. Opo, isa lang. Kasi, ano naman po. Pero tatanong ko po muna, kung hindi ho sa tungkol sa presidente, tungkol ho to sa senior help desk po na nasa barangay hall po yun. Opo. Actually po, tatanong ko kung ano nangyari at anong follow-up doon. Kasi dapat po, sa ordinansa po natin, meron pong tigi-isang senior help desk sa bawat barangay. Opo. Kaya tatanong po natin kung ano na po yung update natin dito. Pero yung senior help desk po, hindi po siya para sa asosasyon. Ang senior help desk po para sa lahat ng senior citizen ng barangay Bagong Katipunan. So, tatanong ko po, tapos update ko po kayo, Pres, pagka anong balita natin doon, para makatulong po sa senior citizen natin. Thank you po. Ayan, maraming salamat po. Next po, rehabilitation and repair ng road and drainage Acedia Street. Vice, nire-request po sana namin yung road and drainage ng F. Acidillo na para po sa repair and rehabilitation. Actually, Vice, sinanggunin na po namin kay CAP since 6 years ago pa po. So, alam po namin si CAP is ano na po sa city. Kaso hanggang ngayon po, hindi pa po na-actionan. Engineering, anong balita sa request nila? Naipasok na ba yan sa ating Wala pa. Hindi.
Sir, ikutan po namin yung ano kasi wala pong O ganito ang gagawin natin ha, kasi parang lumalabas hindi pa ho naka-program. Pero ngayon, program na nila para magawa na, okay? Konsikap, paalala nyo na lang. Sa susunod na SB, supplemental budget, i-prioritize natin yung request ni ma'am para magawa na. 6 years na kasi hinihintay ito. Sige po, papasok natin. Okay, next po. Replacement of steel posts and rehabilitation ng cover court. Kagawad. Magandang umaga po, Vice. Mga konsyal, ng bayan natin, nagsisipag. At alam ko, mga action man po itong mga taong nakaupo sa atin. Ang request lang namin sa aming court, kapag may liga po, inuulan po kami, naambulan nyo na kakasakit po yung mga player namin. Baka pwede naman pong maihang po at nang hindi maambulan katulad dito. Pag mayroon yung tumatakbong bata, para malagyan lang yun ng tinatawag na panlaban sa ulan. Ito, tignan nyo po ang namin. Nilalagyan nyo ng lona. Kasi dyan ang nilalagyan yung committee ng volleyball. Basketball pala. Gusto rin namin medyo magkaroon mo ng tinatawag na hang para din pumasok ng tubig. At pati ano din namin, ito, yung bubong namin, ay nalakaso ang tulong dito. Yung malaking bubong na to. Ayun o. Problema pag sinara natin, baka naman uminit. Yan ang problema. Diba? Ano kayang magandang, ganito ang gawin natin. O siguro upuan nyo yung mag-set ako ng meeting sa engineering. Pag-usapan nyo kung anong magandang makeover ang gagawin natin dito sa inyong court, no? Para ma-improve natin tong inyong basketball court. Yun nga yung nagiging problema pag bukas yun sa iba, pumapasok ang tubig. Pero pag-aralan natin kung paano natin, baka uminit naman tsaka dumilim eh. Yun ang worry ko. Vice, meron pa rin kayong problema. Gusto ko sa bakal. Kasi yan o, bilog na po. Mamaya ibigay. Ayun o, yung tatlong home. Ayun o, kumakain ng kalawang. Kasi lagi yung nababasa ng ulan yan eh. Dahil sa mga alilog. Kaya ang lang po, Vice. Ito na rin po kami. Okay. So, siguro, kailan ba tinayo to? Matagal na? Matagal na po. Siguro, mga 14 years na, 15 years na siguro. So, siguro, engineering, ha? In the meantime, Melvin, anong nakikita mong solusyon pwede natin gawin dito, temporarily? Pacheck ko po kung ano po yung pwede natin paumpisang ma-repair pagagawa po natin. Meron ka bang tarpaulin? Mga lumang tarpaulin? Meron naman po. Ha? Meron naman po. Baka pwede temporarily. Testing ho natin. Subukan natin lagyan muna ng tarpaulin. Pagka maging effective, magpapagawa na po tayo ng plano. Palitan na natin tong court ninyo. Ha? Okay? Tingin ko mas maganda yon, di ba? Pero temporarily, yun muna ang gagawin natin. Pero, teka muna ha, baka mamaya sabihin nyo. May proseso ho to ha. Okay, ganito para malaman nyo ang budgeting process po natin. Okay? Meron po tinatawag na Annual Investment Program. Yan po ang ginagawa po niyan, City Development Council. Meron pong representative ang mga taga-gobyerno, private sector, at nag-uusap-usap yan, gagawa sila ng parang menu ng mga project. So kung itong sinasabi ko ngayon, ipapasok po natin for next year, for example, kailangan i-approve muna ng CDC yung Annual Investment Program for the year 2025. Pagpasok ng 2025 ngayon ng AIP na yon, doon po kukunin ng council ang mga priority project ng government natin. So by then, again, swerte ninyo dahil yung meron kayong isang kapitan na konsihal. Di ba? Pwede niya ipalala. Okay? Pwede niya ipaalala na by hopefully maisama natin by next year kasi medyo malaking gastos sa project ito.
Pero katulad ng sinasabi nyo, nakikita ko nga visually pa lang, kalawang na mukhang delikado nga itong mga poste ninyo. So siguro, high time na siguro ma-upgrade natin itong, habang nandyan si Consicap, talagang bidang-bida yan sa ating City Council. Okay, so in the meantime, maintenance, Melvin, gawan mo muna ng paraan para lagyan natin ng mga tarpaulin para hindi sila mabasa, no? And then, engineering, mag-usap na kayo. Gawan nyo na ng program of work para maisingit natin sa susunod na annual investment program natin. Okay po. Okay, next question. Replacement and transfer of Meralco po sa F. Acetillo Street. Kanina po iyon. Okay, ma'am. Good morning sa ating lahat. Ang concern ko po ay address ko sa Meralco. Kasi po, yung amin, merong old poste sa may amin dito sa F. Acetillo na dekada na po ang tagal. Pero yung previous problem po ng electric wire na atinan naman po ng Meralco. Kaya lang yung old post po nandun pa rin po. Pwede may possibility na mag-collapse siya gaya na nangyari doon sa simbahan na hindi lang property damage ang mangyayari kundi pati buhay ng tao na mga dumadaan. Ano ba yung wooden post ba ho yun? Opo, made of wood. Sa inyo ba yun? Sa inyo yun? Meralco yun? So, si Sir Alvin po ang head ng Pasig Meralco. Anong sagot? Okay. Ma'am, bali na-endorse na sa akin yun ni Consicap and na-assess na rin namin. So, piniprepare lang natin yung materials dyan para mapalitan. Kasi hindi pwede siyang basta tanggalin lang dahil may nakasabit na wire. So, ihanap natin ng paglilipatan. Okay. And then, ita-transfer din yung mga wires. Thank you po. Na-endorse naman ni Cap yan. Even yung mga street lights nyo dito, pinapalitan na natin ng LED yan. Okay. Salamat po. Nag-concern lang po ako dahil nung nangyari dun, nag-collapse sa simbahan. Baka sa amin nangyari, kaya po lang inano. Pero alam nyo, Sir Alvin, hindi sa binibigyan ng problema ha. Pero bigyan mo rin kami ng time frame, timeline. Kasi syempre, ako ganun ako mag-operate Pag sinabi mong gagawin mo, tanong ko sa iyo kailan. Diba? Bigyan mo sila ng timeline. Kasama natin yung maintenance team ngayon So siguro since isang poste lang to, baka kaya to next week. Bigyan niyo po kami ma'am hanggang next week po para matapos natin. Thank you po. Thank you po. Sagot naman ni Vice tayo dyan basta yung gagalaw na tao. Okay, thank you po. Okay, yan next week. Gagawin na ng Meralco. Salamat Sir Alvin. Hello, good morning po sa inyong lahat. Morning po. I-report ko lang po yung poste sa may Acetillo sa 108, dito po banda sa may gilid. Kasi malapit na rin po siyang matumba at pati din po yung mga cable wire din ho. Masarang kasabit din po, baka po magkasunog, mahirap naman po. Kahoy din po yan. Opo, matagal na rin po siyang nakakabit. Nasilip niyo na ba yan? Kasama na Nasa rin daw. gitna po. Kasama na rin. Sa may gitna. Pati-transfer na lang report po. na daw ni Consicap. So, thank you po. Isasama na daw ng Meralco yan sa paggawa nila. Salamat po. May liwanag talaga sa Meralco. Okay, number 6. Sangguniang Kabataan at Bagong Katipunan. So, good morning po on behalf of mga kabataan. Kami po yung magiging representative nila. Mga pangangailangan din po nila. So, i-raise na po namin sa mga councilors. Sa Sangguniang Kabataan po, may project po kasi kami na study hub na ipe-place po namin siya sa tabi po ng SK office. And actually po kasi yung SK office namin is ang laman lang po niya is table, chair, and printer pa lang po. Since ayun pa lang po yung provided ng former SKs. And ano rin po, may electric fan din naman po, kaso isa lang po siya. And magre-request lang po sana kami ng tables, chairs, and projector na rin po and widescreen. Since yung huli po naming nagamit nagkaroon po kasi kami ng KK assembly recently, and yung widescreen po namin is sira na and tumutumba na po siya dun sa pinaka pang stand niya po. And mag-request na rin po sana kami ng bulletin boards kasi may plans po kami na every time na may
events po or mga reports po, we're planning po to post it there po para at least inform din po yung mga taga-Bagkat. And ayun po yung first na request po namin for study hub po na gusto po namin i-implement po sana for Bagkat youth po. Doon nga po sa sinasabi ni Kagawad Ella, yung office room po namin, hahatiin po namin sa dalawa. So, kalahati po yung study hub, tapos kalahati po yung office. So, parang liliit po siya. So, okay lang naman po yun. Ang request po namin sa study hub, isa pong set ng computer para po sa mga kabataan. Okay lang po ba yun? Tapos, isa rin po para sa mga kagawad. Tapos, yun nga po yung sinasabi na office tables and chairs. Ayun lang naman po. Okay. Ay, ikaw, meron. Sige, dagdagan mo pa. Ayun po. As a transparency report din po ng Sangguniang Kabataan, yung budget po kasi namin is 1M po and without tax pa po siya. So, limited po talaga yung budget namin, lalo na po sa liga po, halos kalahati na po yun ng 1M. So, ang balak po kasi namin, nahihirapan po kami maglabas ng budget as of now dahil wala pa pong certificate ng TESDA yung sa treasurer po namin. Kaya po, nahihirapan po kami maglabas ng project. Although nakapag-solicit naman na po kami kay La Consivolta po ng sports equipment para po makatulong po kahit papaano. Pero yung iba pong problema po kasi sa multipurpose hall po is yung gym equipments po, yung iba po is sira na po. So, sana po may additional po na gym equipments. Tsaka po, ayun po, sa study hub po, sana wifi po. Yun lang. Okay. Para malaman din ng ating, ng ating mga kababayan na nandito, ang barangay may budget. 10% po ng, by law, according to the local government code, 10% po ng barangay budget, nakalaan po yan sa SK. So, ang SK may sarili isang pondo, sila may hawak ng pera nila. Ngayon, nabanggit nyo nga, maliit kasi yung inyong barangay, no? So, alam ko, limitado ang inyong resources, kaya marami kayong mga requests na ganyan. Pero, again, siguro ang gawin natin, no? Siguro, isulat nyo lahat ng mga requests. Kung ano man magkaya namin maitulong, itutulong namin. The same way, syempre, gumawa din kayo ng mga programs ninyo na angkop sa budget ninyo. Kasi parang ang nangyayari dito, although nandito yung inyong lokal na pamahalaan, parang sinasabi nyo, kami na ang gumawa ng trabaho ninyo. Diba? Willing po kami tumulong sumuporta, pero you have to think of ways also na kung paano natin mapagkakasya at maging mas effective kayo bilang mga leaders sa ating komunidad, lalo-lalo na sa youth. Ngayon, ang tanong, sabi nyo 1 million ang budget nyo, 500,000 gagastusin nyo sa palaro. Parang, teka muna, may problema tayo. Baka naman sobrang laki ng dinalaan nyo na pondo para sa palaro sa summer. Bakit ko sinasabi ito? Basahin ninyo ang trabaho ng isang sangguniang kabataan. Hindi lang naman ang trabaho nyo is during the summer. Ang nagiging mentality po ng mga kabataan natin ay palaro pagdating ng summer. Pero ang dami po natin pwedeng pag-usapan ngayong programa, katulad yung sinasabi ni Study Hub. Okay yan, very good. Aside from that, meron po tayong mga mental wellness ng issues ngayon sa ating mga kabataan na kailangan din tugunan. Marami po akong iba na mga programa na pwedeng pag-usapan. So don't limit yourselves sa palaro lamang. At huwag niyo sasabihin na, hindi, ubusin ko yung pondo ko pagdating ng summer. No? Ang bata pag summer, maglalaro yan. Yes, may palaro, pero hindi pwedeng, yung iba, ginagawa, pagandahan ng uniform, masabi lang nagkaroon ng programa. Maniwala kayo. Ako yung naging basketball player ako. Hindi porket mahal yung sapatos mo, magaling ka maglaro. Hindi porket makintab uniforme mo, magcha-champion ka. Kaya ako ngayon sinasabi ko, live within our means. Ano ibig sabihin yan? Kung ganito ang pondo natin, mag-isip tayo kung paano natin pagkakasyahin, maging effective kayo sa trabaho ninyo, at huwag kayong umasa na hingi ng hingi sa pamahalaan. Bakit? Kasi yun ang gusto natin palitan sa ating kabataan. Kaya natin inuuna, paaralin ang ating mga anak. Bakit? Pag gumanda ang buhay ng mga bata dahil sila ay nakapagtapos, sila ay imbes na humingi sa pamahalaan, sila ay mag-aambag sa ating pamahalaan. Tama ho ba?
Okay? Pero sa mga request ninyo, isulat ninyo, padala nyo sa office ko kung anong meron po, yung computer, etc., pati equipment, gagawan ho natin ang paraan yan. Okay? Thank you. Si Councilor Volta. Hindi, maidagdag ko na rin kasi ngayon sa Bangbang at San Nicolas, meron kaming pinag-aaralan na project. Ang tawag din dito is SK, Saliksik at Kape. Alam naman natin ngayon, kapag nagre-research, mahilig din ang mga kabataan na nagkakape, no coffee. Pupunta sila sa kung ano mga internet cafe and coffee shop. So na pag-usapan namin, sinisimulan na namin sa Bambang at sa may barangay San Nicolas na magkaroon ng cafe para sa mga kabataan. Bakit? Maganda yung study hub nyo. Pero ang idea nito, livelihood nyo na rin. Kasi pwede kayong magtinda ng coffee para doon at yung kikitain, yun yung dagdag na pondo nyo. Kasi alam naman natin, lahat ng mga SK, yun ang sinasabi sa amin pag sumasangguni sa opisina namin, na may problema sila sa pondo. Pero sabi nga ni Vice, pag-isipan din natin, hindi lang yung mga programa, pero kung paano rin natin masusustain. At kailangan natin ng livelihood program para sa mga kabataan. Tandaan natin, meron tayong nag-aaral sa PCIST ng barista. Yun din nakukunin natin ng mga empleyado kung sakasakaling itutuloy nyo yung coffee shop. At napag-aralan namin na sa tingin lang namin na meron feasibility study ito. At nakita namin na baka kung lahat ng barangay ay meron na SK o yung Saliksik at Kape, meron silang pupuntahan na tamang puntahan para mag-research, mag-aral, at para wag na rin sila tumambay kung saan-saan. Baka sakali maiano nyo rito. Maisama natin dahil sabi nyo may lugar kayo, may space kayo. Yun lang naman ang kailangan. Ayun, thank you, Mike. Opo, ayun po. Nasa plan na rin po namin yun sa out-of-school youth na yung mga mag-training po, sino rin po yung kukuhain po namin na magtrabaho po para meron din po silang mapupuntahan. Tsaka, don't get us wrong po yung sa liga po. Inaayos din po namin yung budget na ma-maximize po talaga yun. And bali yung talagang main reason lang po talaga namin is stepping stone lang po kasi yung office po talaga namin wala po talaga siyang laman. Yun lang po. Thank you po. Yeah. Padala niyo na yung request. Meron akong silya, meron akong table, meron akong electric fan na additional. Pwede ka natin gawa ng paraan lahat yan. Okay? Okay, parang sa'yo namang SC ng bagong katipunan, ano? Next, sa usapin ng garbage, sa time of collection and no collection, sino po ito? 5. Ayun, balikan na ate. Hello po, ako po si Vilma Cabo. Tanong ko lang po, kung maaari po magkaroon po ng fix na oras ng paghakot ng basura po dito sa barangay namin. Kasi po minsan hindi po kami nahahakutan. Tsaka wala po sa oras yung pagdating po ng truck. Ayun lang po. Thank you po. Thank you. Napakaganda ng katanungan ninyo. May taga-SWAMO ba dito? Ha? Okay. Hindi nyo naman kasalanan eh. Actually, sa sentro to eh. Umupo ka na lang. Alam nyo, napag-usapan na po namin yan kasi hindi lang po. Dahil nga dito sa ginagawa natin ito, every week po kasi bumababa kami sa iba't ibang mga barangay. At pareho rin yung request na problema dahil supposedly po, alam nyo, ang basura ho natin, by administration ang target. Ano ba ibig sabihin ng by administration? Ibig sabihin yan, City Hall na po ang bumibili ng mga truck at City Hall na ang magko-collection. Inumpisahan po ni Mayor Vico ito sa pinagbuhatan. Okay? So ngayon, doon ang City Hall na nangongoleksyon sa pinagbuhatan. Ngayon, dito sa ating sa may bayanan, hindi pa ho natin ginagawa by administration, contractor po ang gumagawa. Meron po nakikita nyo yung kumukolekta, yan po ay may kontrata sa ating pamahalaan. Last year, nagpalit po ng contractor. Okay? Mula sa dating Metro Waste, ngayon iba na yung collector natin. Ang problema ho natin ngayon, katulad ng sinasabi ninyo, wala sa oras ang pick up, no? At minsan kulang. Ngayon, bakit po nagkakaganito? Kasi ang number ng pick up nila, dyan po sila binabayaran. Okay? Ito ang problema ngayon. Pag hindi pinick up at nakalagay sa log na pinick up nila, babayaran pa rin sila. So, ganito po ang ginawa natin. Kinausap ko si Councilor Maro Martires at sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng isang ordinansa na mandatory ipopost ng ating SWAMO ang pick up time.
Ang tawag po dito, Pasig's Responsible Waste Timing Initiative, the Sync Up Trash Schedule and Community Engagement Ordinance. Ibig po sabihin, ipoposte kung saan kayo magkokoleksyon ng basura, anong oras, at kung anong araw, at ilang beses. Pag hindi dumating, malalaman ng barangay na hindi pinick up yung basura sa oras na yon, pwede na i-report sa City Hall at doon mismo magagawa natin ng paraan. Una, hindi natin sila babayaran. Pangalawa, meron silang multa. Pangatlo, pag umubuso sila, pwede natin sila ipakulong. Okay? So ito, bigyan nyo lang kami ng konting panahon. Ginagawa na namin ng mas magandang sistema ang pag-pick up ng basura para sa ganun, gumanda ang koleksyon ng ating mga barangay. Okay? Pero ako'y makikiusap din sa inyo. Kasi sa pag-ikot ho namin, araw-araw umiikot ho kami. Pagbukas ho namin ng drainage yan, nag-request ng drainage. No? Alam nyo laman ng drainage? Plastic, basura, bote ng soft drinks, bote ng mineral water. Hindi ho natin nabibigyan ng tamang pagtuturo sa ating mga anak. Alam ko, yung mga bata, usually, mas madali, may butas doon itatapon. Pero pag umulan, bumabalik po ang baha sa atin. Isipin ninyo kung anong laman ng drainage. Lahat ng kubeta ninyo, pag pindot ninyo ng toilet ninyo, dyan pupunta. Hindi ho naiisip ng mga anak ninyo, anak natin, na pag dyan nagtapon ng basura, pag bumaha, bumabalik ang dumi sa atin. Kaya kailangan po natin magkaroon ng disiplina. Dito ba may problema tayo sa dumi ng aso? Wala naman. Meron din? Okay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang araw-araw din sinasabi sa akin sa mga komunidad, problema ng Pasig, dumi ng aso. Ang problema kasi, pag walang nakatingin, pinapalabas yung aso para dumumi. Pagkatapos nun, babalik. Kawawa si Lola. Si Lola nandun. Pag nakita yung dumi sa harap ng bahay niya, siya pa maglilinis. Hindi na tayo nahiya, no? Na aso natin, alaga natin, ang pinapalinis natin ng dumi nila ay yung kapitbahay natin. No? So sabi ko nga, kung gusto natin magbago dito sa ating lungsod, kahit anong gawin namin pagbabago ni Mayor Vico ng ating City Council sa City Hall, kung hindi makikiisa ang ating sambayanan, wala ko kaming magagawa. We will fail as leaders and hindi magbabago ang ating lipunan. Kung gusto natin mapaganda ang Pasig, ito na yung pagkakataon natin. Sino dito pupunta sa Marikina? Nakapunta na ba kayo sa Marikina? Kayo magsabi, ang Marikina madumi o malinis? Di ba? Umikot kayo sa Pasig. Pag off lang kaayusan, malinis ang lugar. Pag alis namin, bukas madumi ulit. Hindi yun nakakasama ako ng loob. Parang tayo ba mga Pasigenyo, wala ko tayong pagnanais na mapaganda ang ating komunidad? Kailangan ba iasa natin lahat sa gobyerno? Pag sinasabi sa akin, bakit ang gobyerno hindi dinilinis ang dumi ng aso? Ang sagot ko, kanino pang aso yan? Sa gobyerno ba yan o sa tao? Sa tao. Pumunta kayo sa aming lugar, malinis, walang dumi ng aso. Ako, 7 ang aso ko. Mahilig po ako sa aso. Pero pag linabas namin yung aso ko, nakatali. Pag dumumi, pinupulot namin. Vice Mayor na ako, namumulot pa ako ng dumi ng aso. Ang tao hindi kaya. Teka muna, mali. Diba? Ito yung tamang gawin. Dapat meron po tayong malasakit sa kapwa. Meron tayong respeto sa isa't isa. Meron tayong pagmamahal sa komunidad. Ito po ang dapat. Kung gusto natin mabago ang ating lipunan, tumingin tayo sa salamin. Ang sagot, nandoon sa salamin. Tayo mismo ang gamot. Okay? Thank you po. May dagdag daw po si Councilor Kiko. Yes. Actually, maganda rin po yung tanong na kanina regarding sa schedule. Bago niya pa po na tanong, na chat ko na rin po na kasama bilang committee chairman ng environment po, kasama din ako sa GC ng ating collector, no? At pinaalala ko sa kanila yung prinamis din naman na nila sa atin na maglalabas sila ng estimate schedule kada araw ng collection ng basura.
So, finalo up ko lang po, bago pa matanong, na-follow up ko na po sa kanila. They're just finalizing po yung ilang detalye dun sa oras na yon. Again, hindi po on the dot po. Paglabas po nung bulletin na yon na nakalagay yung oras, hindi po on the dot yon. Estimate lang po yon. So, meron po tayong estimate kung kailan natin ilalabas yung basura. Kaakibat nung kanilang pag-set ng schedule na yon yung ordinansa ng ino-author ni Consimero na tamang oras ng paglabas ng basura. Kailangan po natin pagtulungan yan. Pero hayaan nyo po, once na finalize po yung schedule ng ating collector, ipopost po natin yan sa mga social media pages ng ating lungsod, sa mga pages po ng inyong mga konsehal po, para malaman nyo po yung estimate time kung saan dadaan at kung anong oras dadaan yung mga truck ng basura sa inyong barangay. Sabayan nyo na lang po yun. At ang hiling lang po namin, kapag medyo naayos na natin yung scheduling, sana po magtapon tayo sa takdang oras. Ngayon po, kung pagkukulang ng kolektor at sila ang hindi nakakolekta sa tamang oras, kami pong bahala. Ipe-penalize po natin kung kinakailangan yung kolektor. Pero bilang responsableng mamamayan, inaasahan po namin na kayo rin naman po sa oras ng tamang pagtapon tayo maglalabas ng basura natin. Ang nangyayari po kasi, minsan nakadaan na yung truck ng basura, nakakolekta na. Ang gagawin, magtatapon pa yung iba. Yung iba nga nagtatapon kung saan yung karatula na nakalagay, huwag magtapon ng basura dito, doon pa sila nagtatapon. Ewan ko bakit ganun po, no? Pero nakakalungkot. Nakakapagtaka, pero nakakalungkot. Ayan na nga yung karatula, oh. Bawal magtapon ng basura, pero nandyan yung tumpok ng basura. So sana po pagtulungan po natin itong problema to. Pero nais ko rin po purihin ang inyong barangay kasi dahil po sa pag-iikot natin, hindi lang ngayon, matagal na po tayo nag-iikot dito sa Pasig. Isa po kayo sa pinakamalinis na barangay. Kaya palakpakan niyo po ang ating mga kabarangay, ang ating kapitan, ang council niya. Sana po ipagpatuloy natin to. Ang kagandahan po kasi sa inyong barangay dahil ito po'y maliit, very close ang community. Nakakapag-usap kayo na, kumbaga, you can hold accountable ang inyong kapitbahay sa kanilang mga dumi. So, ang nagiging responsibility nasa inyo kagad. Kaya sana po pagpatuloy niyo po ito at maging benchmark pa kayo ng ibang barangay. Hindi porket maliit kayo, hindi pwedeng gayahin ng mga malalaking barangay. Ang kailangan lang po, magkaroon sila ng concern sa kanilang kalikasan at sa kanilang kapwa. Yun lang po. Maraming salamat po. Antayin niyo na lang po yung release natin schedule pag planchado na. Thank you. Next po, usapin sa Pastoral Council. Hello, good morning po. Good morning po, Vice Mayor and Council. Ako po si Joseph, representative po ng Pastoral Council and Pamayanan Coordinator po ng aming barangay. Ang main concern ko lang po is, yun, nagkausap po kami ni Cap kung may request daw po. Sabi ko, sa simbahan po kami, parang medyo hiwalay po yata yung government and religion. Sabi ni Cap, di ba yung multipurpose naman ay ginagamit nyo bilang, pinayagan po kami ni Cap, nag-request kami kung pwede kami dun magdaos ng mga gawaing religious activities like misa. Sabi ko, opo Cap. Sabi, yun, baka pwede mo i-request kasi nakita nyo lang po yung multipurpose ko pong binabanggit, yun dun po sa aming A. Bonifacio. Yun nakaangat po. Ilang beses na rin po kasi yun ni-request ni Cap. Kasi medyo, hindi naman po dangerous, pero hindi siya katulad ng ibang building kasi yung support nun is poste, tas nakaangat po yung structure. So, dapat yung maintenance po, medyo critical. Minsan po, na-request na po yun ni Cap. Ang ginawa lang po, napansin namin is, pininturahan lang ng puti, tsaka blue. Rehabilitation na po ba yung pipinturahan mo lang ng puti at blue? Tapos isang araw lang tapos na yung rehabilitation. Parang medyo nakakatakot naman po yata yung rehabilitation ng isang structure na medyo critical at natapos lang sa isang araw. Napansin po, chinek po namin, chinek ko, nakita po namin, pininturahan, pero parang yung dumi nung dating pintura, kita pa din. Ibig sabihin, isang coat lang ba yung ginawa, manipis, o sadyang makapal lang yung dumi at hindi natakpan. Kung ma-check rin po, may mga cracks na rin po yung itaas. So, parang medyo dangerous. Sa mga unang-una daanan po kasi siya, from time to time may dumadaan sa sakyan tao. At the same time, minsan pinadausan ng mga pagtitipon events.
baka mamaya kung kailang may kaganapan, doon biglang bumagsak or kung ano man yung pwedeng matanggal. Tapos yung doon sa rehabilitation na ginawa nila dati, bukod doon sa pininturahan nila, may butas yung kisame, ang ginawa nila, kahit ngayon po, pag binisita nyo po, mache-check nyo, pinapalan lang ng plywood, hindi pa pininturahan ng puti para hindi halata na tapan lang. Plywood lang din siya na brown. Kailan ho kayo huling nakabisita dun sa... Everyday po, kasi po, everyday Pero po. Pero ongoing mo yung ginagawa ngayon, di ba? Meron po ba? Wala po. Pakita mo yung picture mo. Ano yung picture mo? Baka iba yung lugar na. Ito ba yung nasa daanan? Opo, yung nakaangat po. Kasi nung the last day, hindi ko alam may ginagawa pala sa taas. Ongoing po yung... Hindi po namin alam. Oo. Na may gumagawa pala at paano nila nabuksan at sa akin ng susi. Hindi, may lahing akyat bahay ho yung mga tao namin. Kung yun naman po, sir, maraming salamat po. Ang bilis, concern ko pa lang po, ginagawa na po pala. Ganun kabilis mag-aksyon. Ang bilis umaksyon. Ko lang, ginagawa na. Okay. Sa sobrang bilis niyo po umaksyon na sa akin yung susi na buksan niyo. Nasa maintenance, si Sir Adrian daw ang may nagpabukas ng susi. Yun po, maraming salamat po. Sana po kung pwede ko po kayong puntahan para may ibang side po kasi doon na baka hindi niyo po mapansin yung bubong po butas. Kasi ang nangyayari po, concern ko lang po ako po walang personal na ano dito. Kasi nasasayang po yung pondo ng gobyerno. Pati bubong mo pinalitan na. Maayos po yung bubong. Kaya okay na tayo. Apo, kasi ang sa akin lang po katulad po noon, nirehabilitate ng government, hindi naman maayos, ginastusan ulit ni Cap. Sa mamaya ako, puntahan nyo, silipin nyo. Apo, check na lang po. Pag hindi mo maayos yung gobyerno, ako na mag-assure, pumunta kayo sa office ko at papagawa ko ulit. Okay? Yun po, ang sa atin na lang naman po para po hindi sa doble-doble yung gastos. Ma-maximize natin yung funds ng barangay and yung local government. Yung ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami na aksyon na napupan. Punta na lang po namin. Salamat po. Sabi ko sa inyo, parang sinikot, iba ang bilis. Ang susunod ang magtatanong, syempre, Kap Anggo, rehabilitation ng barangay. Good morning po sa City Council po. May request lang po namin yung rehabilitation po ng barangay. Medyo maayos naman po yung barangay. Medyo may konting mga pagawain lang. Lalo-lalo na po yung siyempre yung banyo. Siyempre doon pag maganda pa rin naman po yung banyo pero parang very old model na. Kasi siguro mga bago nagawa yung banyo mga 20 years ago na. Talaga medyo makatagal na pero maayos po pa po. Nakikita niyo naman po yung structure ng maayos naman, maayos yung pinta. Siguro may mga bagyang pagawain po na siguro kung hindi naman po siguro kaya na po ng aming budget dahil maliit po, nahati-hati po namin. At kasi yung nalalabay sa aming budget, pinantutustos po naman namin sa kuryente. Dahil ngayon po, 2 na po binabayaran namin kuryente. Sinasagot po namin ito sa multipurpose, sa barangay, at medyo kalakihan po. Kung kaya nyo naman, ini-request po namin sana maayos po yung aming barangay. Maraming salamat. Meron bang malaking trabaho na nakikita niyong pagawa? Hindi naman, ang malaki lang sir yung banyo lang para maging modern naman siya. Kasi mga post ito talagang luma na. Pero applicable pa, gumagana naman po. Pero konting Melvin, pasilip na lang kung anong pwede nating pagawa. Meron ka bang mga gripo-gripo diyan sa Kung meron tayong stock. Pasilip mo na lang kung anong kailangan, no? Tapos gumawa ka ng checklist. Tapos mag-usap tayo kung paano natin paano natin papagawa. Okay? Okay. Next question po, Bagong Katipunan Health Center, Kagawad Romel Reyes. Magandang umaga po, sir. Meron lang po akong idudulog na OIC po na aming PHA. Siya po yung magsasalita regarding po dun sa progress at accomplishment nila. Si Maricel Baina po.
Good morning po. Good morning, Vice. Good morning, everyone. Kapambo, good morning po, and Barangay Council. Ako po si Marcel Baina, Pasig Health Aid ng Bagong Katipunan Health Center. Ang aking concern lang po, Vice, number 1 po, Vice, yung aming kesami po sa may health center. Pag makita mo po yun, di po butas-butas po yun. Pag panahon po ng tag-ulan, taglamok, doon po nag-i-stay yung lamok. Kaya sa loob ng center, maraming lamok. Makikita nyo po yung kesami doon, yung parang detachable na ano. Makikita nyo po yun. Tapos, yung amin po, bilang sa health center, kung pwede po sana mag-request ng Xerox machine. Vice. Kasi po, sa dami po ng reports at mga forms, dami po ng papaserox. Alam mo po, hindi po kami pinabayaan ng aming kapitan. Sagot niya po yung aming office supplies, bond paper, lahat po yun, sagot po ng aming kapitan. Tapos lahat po ng programang binababa ni LGU na pangkalusugan, sagot po yun ng aming kapitan ang Barangay Council. Amin pong dental chair, mula po nang itinayo yung health center, hindi pa po na-actionan by yung dental chair po namin, barado po yung sa duraan po pag magpabunot ng ngipin, saka yung chair po na yun mismo may diferensya. Although kamahalan po yun, kaya nilalapit po namin sa inyo, Vice. Makikita nyo po yun doon sa dental section. At saka yung drainage po niya mula sa dental, di ba, Kap? Yun ang problema namin. Na-actionan na po yan noon po. Drainage ng? Sa sa dental. Yung dinadaanan po ng tubig para po mag-mouthwash sila, para magpabunot. Yun po yung matagal na po namin, almost nung itinayo po yung health center, halos hindi po namin napakinabangan. Kasi, nagdadala po si patient ng baso or plastic, doon po sila nag-blow. Yun. Tapos, ang amin pong dispenser po, water dispenser, kasi ang dispenser po namin malapit ng mag-expire. Saka yung height board po, Vice, yung height board po na ginagamit po namin magtimbang, mag-OPT, ay kasi po para po kaming nagpepenitensya yung kahoy. Parang pasan-pasan po. Paano po pag dalawa lang ang lalabas? Pasanin mo po yun Vice. Tapos, computer po. Alam ko po na aksyonan na po to ng health, kung si Eric. Nabigyan na po to ng kasagutan, pero hindi po ako nakasama sa first batch of selection. Di ba, Konsi? Kasi nagbunutan po kami. Na po ito. Pinapatupad na magkaroon kami ng sariling computer. Konsi Eric, meron na po, no? Hindi lang po ako nakasama, ang barangay ko lang. Kasi may selection po yun eh. Nag-meeting na po kami. Kasi ang purpose po nun, Vice, para po sa record ng patient, number 1, ang IPCR namin, saka accomplishment, kasi sa dami po ng ginagawa ng encoder, saka po, yun lang po, Vice. Wala na po. Kasi sagot na po ni Cap yung halos lahat, uniform namin, lahat po. Mga medical kit. At ano ba yung dispenser na sinasabi niyo? Water po, water dispenser. Opo. Water dispenser. Pag uminom ng tubig para sa... water dispenser mamaya ang hapon. Ay, salamat. Thank you po. Yung sa repair ninyo, Melvin. Nasaan na si Melvin? Sinamaan na? Okay. Di na bale. Bilis naman. So, papaano natin yung, kung tawag dito, yung repair ng ceiling ninyo at saka yung bara dun sa drainage ng dental nyo, pagagawa ho natin sa ating maintenance. Ay, salamat section. po. Thank you po, guys. Ngayon, yung ibang request po ninyo, like the computer, Xerox machine, dental chair, baka pwede hong sulatan ninyo ako
ang papagawa ho natin, magpapatawag ho tayo through the chairman ng Committee on Health na ang ano niyo yung sinasabi niyo, napaka-basic po ng mga pangangailangan po niyan. No? Pero malaking bagay po sa amin Uulitin yun, ko, Vice. napakarami ng pondo ng ating gobyerno. No? Hindi ko maintindihan bakit dental chair lang, hindi pa nila Di po kasi Vice, matagal na po yan. Di So lang siguro po. magpapagawa tayo ng assessment, no? Chairman Eric, patawag ka na. Tapos assessment sa lahat ng health center, tignan natin kung ano mga pangangailangan para mabili natin para gumanda ang serbisyo ng tao. Chairman Eric. Dagdag ko lang po, Vice, yung amin pong sa pantry, yung ano po namin doon, yung mga cabinet. Hindi po namin magagamit kasi pag binuksan po namin sa ulo po namin tatama. Papasabay na lang po. Ituro nyo kami pagpunta ho ng maintenance natin Okay doon. po, Vice. Ituro nyo na kung anong gusto nyo pagawa, papagawa natin. Thank you po, maraming salamat. Noted po. Lahat naman ho ng concern niya, meron ho kaming meron ho kaming GC na nasesend po naman niya. Yun lang dun sa Xerox machine, merong parang naka-schedule. Very soon siguro yun sa inyo, mabibigay na rin po siguro. So follow up ko rin po yung yung ating dental chair po. Follow up natin mamaya. Good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat. I-add ko lang po sir na nagpapasalamat po ang PW sector kay Consi Simon na 100% po nakuha ng taga-barangay Bagong Katimuan PWD ang cash gift nila last week yata nagkaroon. Thank you po. At i-follow up ko rin na rin po yung PWD code na alam ko na marites lang po na pasado na. Tama? Hindi pa. Pero this year, ipapasa na po. Actually, just to give you sir an update, doon naman talaga sa cash incentives, ini-implement na rin po naman dati yan. So, technically naman yung credit, hindi naman talaga sa amin. We institutionalized it, pero I would say the credit has to go to the executive po, kaya Mayor Vico, kasi sila naman po talaga nag-ensure na meron kayong makukuhang 1.5 patungkol dyan. And then, kami pong mga councilors, kasama si Vice, nakita namin na maganda yung programa ni Mayor Vico doon po sa 1.5, kaya naisipan lang din namin i-ordinansa para pag iba na po yung administrasyon, since batas na siya, permanent na siya. So, yun lang naman po yung naging trabaho namin. Pero, doon po sa 1.5, ang dapat po talaga bigyan ng credit dyan ay yung administrasyon po nila, Mayor Vico. And then, doon naman po sa senior code, PWD code. PWD code. Nakausap ko rin po kasi yung PIDAW patungkol dyan. And to be straightforward, ang may hawak kasi dati ng PIDAW, si Kim Cruz. Siya po yung nakatutok dyan. And then ngayon, it's more of social services. So, pagdating po sa PWD code, hindi ko po talaga masasagot yon kasi hindi ko talaga siya expertise. Pero, doon po sa PWD code, kinausap din po kami ng PIDAW patungkol dyan. Meron silang mga current na in-implement na gusto po nila sanang isabatas. Pero hindi po nila magawa kasi hinihintay nila yung PWD code. So ang sinabi ko sa kanila, baka pwedeng meron kayong mga section dyan or wish list na i-ordinansa na natin as an individual and wag na natin hintayin yung PWD code. Kasi kung hihintayin natin yung PWD code, it will really take experts to craft that and it will take years talaga. I think yung senior code pa, ilang years na gawa yun. Mga 3 months. So, medyo may katagalan. So, yun po yung naging advice ko sa PIDAW. Kung meron kayong mga gustong i-institutionalize, pwede nyo naman ilapit sa akin kahit wala pa yung PWD code. And then titignan natin. Meron na rin ako mga ibang final patungkol dyan, pero pinapag-aralan pa rin po ng executive kung kakayanan pa rin po talaga. So ayoko lang kasi mag-overcommit Ayoko mag-overcommit. Sir, regarding po dyan sa PWD code, nagkakaroon na po kami ng grupo, yung LSB, aware po ba kayo ron? Sa local special bodies po. Yan, tinatakal po rin namin yan, na tulungan ng PIDAW.
Would you know po kung sino meron draft ng PWD code? Kasi wala pang nasa-file on our end eh. Draft lang sir, alam ko si Ray Corobimbo. Ang pwede natin gawin dyan, kung baka pwedeng ma-discuss sa department head ng PIDAW yung draft, and then we can, pwede nating i-seek din yung kanilang mga inputs bago namin i-file yan para sigurado. But I think the best person na pwede nating lapitan dyan is yung department head natin sa PIDAW. Ma'am Helen. Opo, yun, nakakausap niyo pa po siya? Nandun po misis kasi ni Mata. Ayun, sige. Pwede niyo pong pakita sa kanya, and then kung okay naman siya, kung kaya naman niya i-implement yun, pwede naman din niya i-endorse yun sa OCM or kung kanino man para mababa siya sa Committee on Social Services. Opo. Yun lang po kasi just to ma-share ko na rin po sa lahat, as much as possible, kung meron po kaming ibabalangkas na batas, gusto namin i-ensure na ma-implement siya ng tama. Kasi madali lang mag-file madali lang magpasa, pero kung hindi naman siya maisasama sa AIT, kung hindi siya mapupondohan, hindi nyo rin mararamdaman yan. Kaya necessary po talaga, although two separate entities kami, pero kahit papano, necessary po talaga na makipag-ugnayan po sa executive branch para ma-ensure na ma-implement yung mga ipapasa naming panukala. Maraming salamat po, sir. Sir, may dadagdag lang po ako na makikisuyo lang po ako kay Consi Angelo. Alam ko naman na magkasama po kayo dyan sa sektor na po niya. Nagpa-plan po kami dito sa aming barangay na magkaroon ng solo parent. Kasi wala po kami ng solo parent dito. So sana tulungan niyo po kami na i-guide kami kung paano namin itatayo yung solo parent association po dito sa Barangay Bagong Katipunan. Okay, yung unahin ko muna yung unang tanong mo, no? Yung PWD code na sinasabi mo. Actually, pag gumawa ka ng isang code para isang sektor, so usually yan, pinapattern after ang national na batas, no? So ang ating PWD law is RA 10754 if I'm not mistaken, no? And nandun po yung mga benepisyo na pwedeng makuha o matanggap ng ating PWD sector. Ngayon, pagdating naman sa lokal na pamahalaan, katulad po sa ating senior citizens, for example, meron po tayong isang lokal na panukala, yung ating pagbibigay ng local senior pension, which is 500 pesos po sa ating mga senior na talagang walang ibang natatanggap na pension, no? As far as the PWD is concerned naman, meron din support yan mula sa ating national government, discounts, VAT-free incentives, etc. etc. Ganon din ang solo parents, di ba? Meron din. No, so again, para ho kayo mabigyan ng konting guidance, everything naman po is online. Pwede nyo masilip. Solo parents law. No? Again, yung sa PWD sector, ganon din. Doon ho kayo kukuha ng mga detalye kung anong mga benepisyong pwede nyong matanggap. No? And sa solo parents naman, yes, you can coordinate po with the Office of Councilor Angelo, pero for you to be registered and you have to apply po, una, mag-SEC registration kayo. Pangalawa, kailangan po kayo mag-apply sa City Council dahil kami ang nagbibigay ng accreditation for the CSOs. No? And once you do that, pwede na kayong sumali sa lahat-lahat ng mga programa ng ating pamahalaan. Pero kahit na wala kayong asosasyon, you are still entitled po sa mga benepisyo as prescribed ng ating mga national na batas. Okay? Salamat po. Thank you. Kay Consi Pao naman po, ito po ay na hinihiling ng hindi lang po ng mga senior citizen ng barangay po namin na iba pang barangay na nakakausap ko, na sana po magkaroon uli tayo ng isang ordinansa na ibalik po yung allowances nila. Kung pwede lang po. Yung tungkol sa allowance, lagi po napag-uusapan sa Federation. Hindi po kasi talaga natin siya magagawa legally dahil po, again, we're giving an allowance sa non-government organization. Siguro po, kasi po isipin po natin, kung nagbigay po tayo ng allowance sa kanila, magbibigay din po tayo ng allowance sa HOA,
magbibigay din tayo ng allowance. Lahat ng asosasyon, ibig sabihin, bibigyan po natin ng allowance. Medyo, tapos po, hindi pa po natin alam paano po natin siya gagawin legal sa COA. Pati po sa ating batas na magbibigay ka ng allowance sa mga groups. Magpa-fund ka po ng ganun. So, paano po ba siya? Paano po ba siya papasok? Dati po kasi nagagawa po yun. Pero, pag sinilip niyo ho yung legalities po nun, mayayari po tayo. Opo. Mayayari tayo. Okay po. Salamat. Hindi ko na mo i-expound pa, pero hindi ho kasi siya, hindi ho siya maayos pa. So kung ano po yung pwedeng paraan, actually po, ang mangyayari po sa atin, kung regarding po sa mga officers, nung na-create po yung total usapang code po, ang senior citizen code po, meron po siya sa loob niya na Council for the Senior Citizen. Or tawag po sa kanya, Pasig City Senior Citizen Council. Ang chairperson po doon si Mayor, ang vice chairperson po doon, yung head po ng komite ng senior citizen, ang secretariat po doon, OSCA, kasama po doon city accountant, city engineer, city nutritionist, meron po siyang ibang members. Kasama po doon sa members niya, may recommendatory body. Yung recommendatory body po niya ay buo po ng 30 senior citizen. Bakit po 30? Nag-iisa po bawat barangay. Ngayon, para po magkaroon ng recommendatory body, magkakaroon po ng eleksyon bawat barangay. Dito po magkakaroon din po dito. Ngayon, yung eleksyon na po na yun, para po sa lahat ng senior citizen. So, opisyalis ka man o hindi, may karapatan ka pong manominate, may karapatan ka rin maboto, pwede ka rin bumoto. Pero meron lang po tayong metrics or meron lang tayong eligibility kung sino yung pwedeng manominate. Siyempre po, hindi pwedeng appointed, hindi po pwedeng elected official, so on and so forth. Hindi po pwedeng nagtatrabaho sa loob ng barangay or sa city. Yun po, i-discuss po natin sa inyo bago tayo mag-go-on dun sa ating election. Yung 30 na po yun, dahil po sila ay council at sila po ay nasa loob po ng city. Yun o, pwede po yan, pwedeng mabigyan po at may honoraria po yung lahat. Yun. Yun naman po, yun ang legal. Yun o yung legal na yun. Yun o, opo. Saka, nominated po ng kapwa senior citizen po natin. Hindi po sa drafted galing dahil presidente po siya or dahil officialis. Hindi po. Sila po lahat ang magboboto po ng mga senior citizen ng dito sa barangay Bagong Katipunan. Kayo po mag-elect kung sino po dapat. Ngayon, may nagtatanong ko, paano kung nanalo pa rin yung presidente ng asosasyon? Well, good. Ito okay. At least binoto po ng lahat ng senior citizen niya dito. At kilala nila at alam nila kung sino ang nag-iisang representante po ng senior citizen ng barangay na yun. So yun lang po. At least sila po ay may alam at may kaalaman po doon. Salamat po, Konsi. Last na lang po kay si Eric po. Sir, idudulog po namin na sana makakagawa po tayo ng reso regarding sa flu vaccine tsaka sa pneumococcal para sa PWDs. Kasi ang senior, alam ko meron. Ang PWDs, yung umbaga, masakit man sabihin, kung ano yung natira ng senior, yung talagang bibigay kay PWDs. Again, noted po yan. Mamaya po, papacheck natin, baka meron na naman. No? Okay, sige. Baka meron na silang program. Lahat po kasi yan galing po sa City Health Department. Yung mga, pati yung kanina, mabalikan ko lang, yung sa health centers natin. Actually, lahat ng concerns naman niya, no, since under po sila ng City Health Department natin. Kaya yun lang siguro, re-remind lang ho din sila ulit. Gusto ko rin pong, as chairperson po ng health, no, gusto ko pong ikwento sa inyo na very soon, yun hong ating Super Health Center na sobrang lapit lang din sa inyo, no? Diyan lang din pa, mas kukumpletohin natin siya. And sana yung iniisip namin na maging 24/7 siya, no? Kasi part po ito ng pagpapaganda po natin ng Universal Healthcare program natin dito sa ating lungsod na hindi, gusto natin sana yung mga super health centers 24 hours, may doktor, may nurse, merong mag-a-attend sa atin at kaklasify natin yung mga incidents o pagkakasakit na kaya naman dyan, hindi na makapuno sa ating dalawang ospital. No, alam naman po natin lahat, no, yung ating malapit sa atin na dating Child's Hope. Di ba po, alam niyo, malapit lang dyan sa may Kapasigan. Dati ho, specialty hospital siya for pediatrics, pa mga bata. Ngayon ho, nagpasa tayo ng ordinance na ginagawa na po natin siya na
general hospital. Kaya specialista na rin siya sa mga adults. Kaya mas malapit po sa atin, mas pabor sa atin. At isa pa, binanggit ko nga kanina, yung Super Health Center, pag medyo hindi naman talaga emergency na near-death incidents, pwede na ho dyan sa malapit sa inyo. Support po doon sa ating health center ng barangay. No? Kaya good news po sa mga taga-Bagkat yon. Diyan lang sa tabi nyo dyan sa may, ano ba yan? Sumilang na ba yan? Sumilang Health Center. No? Diyan din sa may Santa Rosa dyan. So, yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Coach Eric. Next question po tayo sa hanay naman ng Zumba. Good morning po. As a coordinator po may Zumba group po dito sa Bagkat. Magre-request lang po sana kami ng stage. Yung detachable stage po sana. Tsaka po isang Saan po speaker. nyo ilalagay yung stage? Dito po kami Dito rin? nagsusumba sa covered court. Problema pa. Saan nyo isa-store po yun? Sa barangay hall na lang po. Stage. Pwede po, naman po yung detachable naman po. Pwede naman po siya dito sa court. Opo. Yung nakarinig yung request ng stage. Opo. Tsaka po, speaker po. Speaker po. Speaker. Opo. Meron po kaming ginagamit, kaso po kasi grounded na po yung sa volume niya. Yun lang po. Ude, kunin mo yung detalye ni Ma'am para mapagbigyan natin yung request niya. Okay. Ang tawag ng Zumba, madaming speaker. Okay. May stage na kayo, no? Dahil open question po tayo, simulan natin kay Kagawad, tapos kabilangan ng magtatanong, ano? Good morning po, Vice, mga Konsi po. Ang question lang po regarding po kay Konsi Volta po, yung mga benefits lang po. Yung sa peace and order po, bali ako po yung committee ng peace and order po dito sa Barangay Bagong Katipunan. Kumbaga, i-refresh lang po yung mga benefits po ng mga security natin, yung mga matatagal na po na security. Para at least alam din po nila. Okay. Ayon sa batas sa LGC, talagang 20 na barangay tanod sa bawat barangay. Pero may plano na pag-usapan na rin naman with nandun si Capcom si Ambo with the mayor na baka pinaplano na baka mas yung nakakakuha ng honorarium baka mas madagdagan, no? Bukod sa baby. Ilan po ba ang tanod natin ngayon? Bali 20 nga po, bali 2 po yung namin volunteer. Dalawa yung volunteer. Bali 22. Bali 22. Ayun, konti na lang po. At least dito dalawa lang cup. Kasi medyo 2 street lang po halos yung sa Sige, pero ipaalala ko rin, ongoing din yung ating programa na libre dapat ang PhilHealth ng ating mga tanod. Kasi nung nakaraan, di ko alam kung nakapag-enroll nung last year yung mga tanod natin dito. Wala lang kung dalang data dito. Pero libre na rin yung ating PhilHealth po para sa lahat ng ating mga tanod. Bali yung PhilHealth po sa inyo po manggagaling, wala na po silang babayaran. Yes, yun po ang programa po ng ating dahil lang nagsimula yan sa ating transport, nung nakita na mayroon pa ng mga available na fund, binuksan namin yan para sa mga barangay security force. So, tingnan natin. So, ibig sabihin, hindi kayo nakapag-avail last year. Wala pa po akong idea since bago lang po kasi. Ay, sige. Opo. Pakitanong na lang po, pero yan last year, meron po sila pala. Yan, renewal na lang. Tuloy-tuloy po yan. Sagot po natin ganyan para tulong po sa ating mga security force dahil alam naman po natin na maliit lang po talaga yung kanilang allowance. Bali yung sa SS po nila, possible po ba na... Yung sa SSS, actually may MOA na rin tayo sa bawat barangay. No? Ang problema lang, kung kaya ni Cap. Kasi ibabawas din yun sa no? Pero tingnan natin, sa ngayon, hindi pa kayang i-subsidize ng city, kaya ang ginagawa voluntary yan. No? So, pero tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Kasi sa transport, ang ginawa natin, yung meron silang SSS Alcansya.
So, naghuhulog sila araw-araw, tapos end of the month, kinukolekta yan ng SSS at yun yung nagiging hulog nila. So, maliit lang naman, parang alam ko, ang ginagawa doon sa mga tricycle natin is 2 pesos per day lang. Pero tignan natin na, Kap, baka alam ko maliit yung ponto na kaya ayokong maipit si Kap. Pero pwede naman talaga na tayo ng SSS. May point race po tayo dyan. Yung benefits po nila, halimbawang nawala na po yung security natin, meron po ba sila matatanggap sa City Hall? Yan, maganda pong pinag-uusapan pong ordinance. Yan, actually, nung nasa peace and order pa lang po ako, tinanong na po natin, hanapan lang po natin yan kung sakasakali po ng pondo po. Napag-usapan na rin po yan. No? Pero sa ngayon po, bukas naman po yung tanggapan ng ating Vice Mayor at ating mga konsehal, nakakapagbigay naman po tayo tinatawag na IAG, so yung burial assistance. Sa ngayon, so pwede pong ilapit. Lalo na po kung mga kasamahan natin pong security force po yung nawala. So, baka maaari po yan mai-prioritize. Tapos po, yung nire-request lang din po nila, baka yung 4,000 na sinasahod daw po sa city is madagdagan lang daw po. Kahit pa paano. Sa mahal daw po ng billion eh. Pero ang sinasabi yung madagdagan, di ba kasi ibang mga volunteers wala. Yun yung pinag-aaralan. So ngayon, yun muna kasi alam namin na nakita natin sa atin 22 lang. Pero sa ibang barangay, 50 yung mga security forces, baka yun yung unahin na madagdagan yung makakatanggap ng honorarium aside from doon sa 20 na regular natin ng mga tanod. Ayun. Last na sir, request lang ng mga security natin is water dispenser para kumbaga hindi na namin kunin sa budget ng barangay. Kung makaka-request lang po para sa security. Dahil di ba pasok ko na po yung mic katulad ng sinasabi nga ni Councilor, as much as possible, nais natin pagbigyan lahat ng request. No? But you have to understand we are also limited. Ayon sa ating batas, alam niyo naman, sa barangay, for example, 55% ng inyong budget, maximum cap for personal services. Tama? Dito po sa atin sa City Hall, 45%. Ngayon, nasa 44.999% na ho tayo. Kung ano yung pwede natin ibigay sa tao, talagang binibigay natin sa tao. Katulad po ng sinabi ko, 10,000 po ang ating empleyado, tapos yung mga benefits, etc., lahat po nung pwede ibigay, binibigay talaga natin. So again, tandaan nyo rin, habang yumayaman ang ating lungsod, yumayaman din ang ating kabangbayan. Dumalaki din ang pwede natin ibigay sa tao, bigay sa ating mga kasama at kawani sa ating pamahalaan. So again, ang program po natin ngayon, trust natin, palakasin natin, payamanin natin ang taong bayan ng Pasig. Yun ang program natin eh, di ba? Kaya gusto natin paaralin natin mga bata. Kasi pa yung mga bata, nag-aral, nagtrabaho ng Ortigas Center, mag-uwi sila ng sweldo ng 50, 60, 70, 80, 100, 200,000, sila na ngayon, lalaki na ngayon ang kanilang ambag sa ating pamahalaan at yayaman tayo. So, be patient muna tayo. Alam kong tumataas ho ang bilihin, di ba? Kung pwede lang natin ibigay, but yun nga, medyo limitado po ang ating mga resources right now, as defined po ng ating batas. Pero again, huwag kayong mag-alala, talaga naman nasa forefront natin ng priority natin ng pagbibigay ng tulong sa ating mga kawani sa gobyerno. Maraming salamat po na pagbigyan po yung sinasabi namin. Okay, thank you. Maraming salamat po. Okay, update lang po sa ating request kanina ni Ma'am, yung sa Asidillo Street, no, na repair and drainage and nasilip na ng ating engineering yung inyong drainage. Palilinis po natin ngayon, mukhang hindi naman kailangan talaga ng major repair. Tapos, ipapaschedule na ho natin yung repatching muna kasi konti lang naman ho daw yung kanilang mga sira-sira na asfalto para hindi na maghihintay na matagal. Ngayon pa lang, magagawa na natin action para maayos na yun yung lugar. Okay? Ang bilis, di ba? Sabi ko sa inyo. Sino na magtatanong dito? Sky. Magandang tayo, City Council. Ako po si Arnold Veloso. Dati po ako empleyado ng City Hall. Napasok po ako noong August 15, 2006. August 15 po. Ito yung pandemic po ng 2020, araw po ng pandemic. Bago na 2021, hindi po ako na-renew. Sa 14 years po ako. Sana po makabalik ako kasi hindi na po ang anak ko. Sana po. Yun lang po.
Ano ba yung trabaho mo dati? Painting. Dati po ako sa painting section po. So sa engineering ka? Sa engineering po ako. O sa maintenance? Engineering po. Dati po ako mga sa painting section po. Okay. Bakit Bakit ka naman natanggal? Sa absent ko po daw po. Kasi pandemic po tayo noon na Absent? hindi mo naman kagustuhan na nadulas ako sa hagdanan dahil PWD po ako. Tapos time na yun, nadulas po ako eh. Sige. Hindi ako nakapasok. Nag-apply Pero ka meron po ako medical noon. Pinirmahan niya, hindi rin niya ako nirenew. Teka, Yun lang po. nakapag-apply ka ba sa GEMS ulit? Hindi na po ako Mag-apply ka ulit sa GEMS, tapos gumawa ka na ng appeal letter, sulat. No, tignan natin kung anong magagawa natin sa HR. Sige po. Next team tanong, dito po. Meron? O, kabila po ulit. Hello po. Ako po ulit. Yun po yung kanina po, nagpapasalamat po kami kasi ginagawa na po ngayon. Yung action po mabilis kaya nagpapasalamat po kami. Thank you po, Vice. Ginagawa na po. Salamat. Iba ka, Imelda. Sino po magtatanong? Dito, meron pa po ba? Parang wala na pong tanong sa bagong katipunan. Kung wala na pong question, pabatingin na natin ang ating mga sangguniang panglungsod. Simulan po natin kay Councilor Reggie Baltanano. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro po ito yung binabanggit ko, no? Direct na hong pakikipag-usap. Tandaan po natin yon. Tandaan po natin na lahat po ng hinaing nyo, andyan ho ay mga department heads. At siguro ho, para makita ho natin yung katuparan, andyan naman ho si Consial Lambo eh. Pwede ho natin report sa kanya, pwede rin ho sa mga opisina namin. At siguro ho, para makita natin, yun talaga ho na tunay na serbisyo po dito sa lungsod ng Pasig. Sinasabi nga ho, di ba ho, daming pera, kaya ho natin sa Pasig. Para ho sa inyo, ang budget ng Pasig. Maraming salamat, Councilor Reggie. Suot po natin si Councilor Eric Gonzalez. Good morning po sa lahat. No? As I've said kanina, bilang chairperson on health, no? Isa po sa responsibilidad ko, magpasa ng mga ordinances and resolutions na makakatulong. No? We want, siyempre, yung best possible health services po para sa Pasigueño. At yun po yung asahan ninyo. No? Hindi po kami tumitigil ng pag-i-improve, lalo sa mga hospitals natin. No, in fact, yung PCGH natin, sobrang kinukumpleto natin. Kanina lang po, pinalo up ko ulit yung doctor in charge natin doon, si Dr. Castro, na with regards po dun sa cath lab, no, napunduhan na po namin, no, para ho, yung cath lab po, ito po yung mga kumpletong equipments po para sa sakit sa puso, no, and very soon, hopefully, itong mid this year, magkaroon na tayo doon na hindi na kailangan dalhin sa heart center yung mga may problema sa puso ng mga kababayan natin. At asahan niyo po, itong Child's Hope natin, nabanggit ko nga sa huling sangguni namin. Saan ba tayo huli? Sa Malinaw. Na dito lang ho sa ating Child's Hope. No, ano na siya ngayon Pasig Hope Medical Center. Diyan ho yung ating CT scan. Sobrang kumpleto po nung natin. No, na comprehensive talaga yung mga test na kaya gawin, no, with regards to CT scan. Kaya asahan niyo po, pagagandahin natin yung ating mga health centers, super health centers, at yung mga hospitals po natin. So, thank you po. Good morning po sa lahat. Maraming salamat, Councilor Eric. Ang susunod po natin, Councilor Paul Santiago. Maraming salamat po ulit sa ating barangay Bago Katipunan, kay Kapambo, sa kanya council. Sa SK, maraming salamat. Andito kayo. Salamat po sa oras ninyo, sa participation ninyo, sa mga katanungan din po ninyo. Actually po yung mga napag-uusapan natin dito, napagninilay-nilayan at napag-uusapan din po pagkatapos. Kaya po, again, kung ano po ang matutulong po ng council sa legislative side o sa polisiya, programa, kayo po ay nakatulong na at yung boses niyo po, katanungan ay importante rin po sa amin. Again, maraming salamat po sa oras nyo. Magandang tanghali po sa atin.
Councilor Simon Tantoco. Yes, ganun din po. Taus-pusong pasasalamat po sa oras ninyo. Kami naman po bilang legislative branch ng government, kung anong mga panukala, ordinansa o polisiya na pwede po namin ihain para po makatulong sa ating mga kasama, ginagawa naman po natin yan. Karamihan nga po lang yung mga fina-file ko po ordinansa, nanggaling din naman po sa iba't ibang sektor, tulad nga nung sa nakausap natin kanilang PWD. So, nakikinig naman po kami. And at kung meron namang concerns patungkol naman sa executive or implementasyon, kami naman po ang pinakamabisa, isa sa mga pinakamabisang tulong na pwede rin namin gawin is siguro i-endorse or tulungan din kayo sa pag-follow up din. Tulad po ng nangyari ngayon, yung pag-invite po ng ating Vice Mayor sa mga iba't ibang department heads para rekta na magtulungan po yung mga sangay ng gobyerno upang masagot po yung tanong ng ating mga kasama dito sa barangay Bagong Katipunan. At syempre, maraming salamat din po sa ating host ngayon, sa ating kasama kay Kapitan Albo, at syempre sa buong council nga sa SK po. God bless po sa inyo lahat and good morning po. Councilor Kiko Yustia. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong pagdalo dito sa ating isang guni. Salamat po kay Consi Cap Ambo, sa kanyang council, sa SK po natin, sa mga iba't ibang ahensya, both kasama namin sa lokal na pamahalaan, sa mga private, at mga iba pang mga kasama naming katulong sa pagtugon dun sa mga concerns ng mga ating kapwa Pasigueño. Again po, proud na proud po akong sabihin na isa po kayo sa pinakamalinis na barangay dito sa Pasig. Patuloy niyo lang po yung pagmamalasakit nyo sa inyong kapwa. Dahil ang pagbabago po, hindi po yan nag-uumpisa kung saan, kundi po sa ating sarili. At pinapakita nyo po yun kapag meron po kayong malasakit sa inyong kapwa. Sana po magaya din po kayo ibang mga barangay dito na may tunay na concern sa inyong mga kapitbahay. And kami naman po sa 11 Council, sa pamumuno ni Vice Dodot, nandito po kami para ibigay po lahat ng abot na mga kaya, matugunan lang po ang concerns ng bawat Pasigueño. Again, magandang hapon po sa atin lahat. Any concerns po sa environment at sa land use po, pati po sa pabahay, sa atin na rin po na italaga yun. Bukas po ang ating opisina, ang ating social media accounts. Anytime po, pag may kailangan po kayong linawin, andito po, handang tumulong po ang inyong lingkod. God bless po and magandang tanghali na soon. Ayan po. Councilor Volta de Los Santos. Again, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa barangay na siyempre ni Capcom, si Ambo, ng Barangay Council, ating sangguniang kabataan, ay nagkaroon po tayo ng bukas na komunikasyon. Ngayon, talaga po pinaka-importante yung komunikasyon po sa bawat gobyerno. Ako, graduate po ako ng mass communication at sinasabi talaga na minsan, yung hindi pag-uusap, pinagsisimula ng hindi pagkakaunawaan, pero sa pag-uusap ay doon din nagsisimula ang magandang ugnayan. Kaya sana po ipagpatuloy po natin yan para kami po mismo, yung aming po mga babalangkasin po ng mga ordinansa at resolusyon ay manggaling po sa tao. Kaya palakpakan po natin si Vice Mayor Dodot, no? Dahil sabi nga ng DILG na banggit sa amin, parang tayo pa lang daw po sa Pasig ang gumagawa nito na ang sanggunian po ay bumababa po sa tao para po malaman talaga kung ano po ang kinakailangan. At nandito po kami, ako bilang majority floor leader po, bukas po ang aming opisina para po mapakinggan kayo at ibigay po at i-communicate ng diretso po sa ating Chief Executive kay Mayor Vico at siyempre kay Vice Mayor Dodot kung meron pa po mga kaming nakakaligtaan na kailangang gawain. Report ko rin po sa pong ordinansa kasi medyo ito po ay aking proud po ako dito sa ordinansa na to. Sinasabi ko po kasi isa po itong proof na unti-unti po binabawasan na po natin ng politika sa ating gobyerno. Ngayon po, alam naman natin, may iwasan, nagkakamali po ang mga motorista. Meron po dito mga motorista at napitikitan. Ngayon po, wala na pong kailangan lapitan na kahit sino pong politiko para po magpapirma para sa discount dahil ginawa na po natin ordinansa. Pag kayo po ay Pasigueño at ang address nyo po sa lisensya ay Pasig City,
automatic 20% discount na po kayo. So again, magandang umaga po sa inyo lahat and God bless you. Mula naman po sa SK Federation, Consuela Casey Costillas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Una gusto ko pong batiin ang ating sikap ang buhatang kanyang barangay council. Napakasipag po na konseho at syempre po ang napakasipag din po na ating SK chairperson at birthday niya po ngayon. Happy birthday po SK Chair Kelly Paragas at ang kanyang buong SK Council. Yung mga ganitong talakayan po, isang patunay na ang gobyerno po natin ay nakikinig at tumutugon po sa ating mga pangangailangan. Ang napakasipag din po ng ating panlungsod na konseho, kaya din po wala pong rason para hindi po magsipag ang ating mga sangguniang kabataan. Bilang presidente po ng SK Federation, mas paiigtingin po yung mga programa, talagang imamonitor po yung mga sangguniang kabataan dahil very active po ang mga nahalal po nating SK Council ngayon po. So maraming salamat po sa pagpunta at ipagpatuloy po natin ang umaagos sa pag-asa. Maraming salamat po. Ang sangguniang panglungsod ay nagpapasalamat sa mga taga-barangay Katipunan, yung mga isasap ng barangay na tumulong sa amin at syempre dahil po ito sa ama ng barangay Bagong Katipunan, Konsikap Ambo. Good morning po muli sa inyo lahat. Mula po sa pamunuan ng Barangay Bagong Katipunan at mamamayan ng Bagong Katipunan, maraming salamat po. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. God bless po. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat ka. At syempre, ang taong nasa likod ng talakayan, kung bakit napabilis yung mga hinanaing ninyo, nabigyan ng mabilis solusyon, palakpakan po natin, Vice Mayor Bobot Jaworski. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Hindi ko napansin, tumating pala si SK President natin, no? Kay Elias. Sana narinig mo, ang daming request ng SK dito. Pero tutulungan namin kayo mag-alala. Happy birthday, ha? Happy birthday. Today ba birthday mo talaga? Ha? Wow, okay. Buti na lang, birthday mo. May pakain tayo ngayon, ha? Hindi, totoo, may pakain tayo. Okay, dahil birthday mo. So, inabutan na po tayo ng tanghali, lunch. Hindi kayo nakapagsaing. May dala po tayong konting kakainin para hindi naman kayo magutom. Pero higit dyan, ito pong ginagawa ho natin ulit. Iniikot ho namin ang buong Kapasigan para ho ibaba ang ating pamahalaan. Na malaman ninyo na nagtatrabaho ang inyong gobyerno. Na huwag kayong mag-alala, andito po kami para pakinggan kayo, malaman ang mga problema, maayos namin ang mga problema ninyo. At sana maging mas epektibo kami ng mga maninilbihan sa ating pamahalaan. Dahil sabi ko nga, dapat kung nais natin mabago ang ating lungsod, ipakita rin ng leadership ninyo na mahal kayo ng inyong mga leaders. Tama ho ba? Okay. At muli, ako'y nagpapasalamat kay Kapambo sa inyong council sa ating magandang